So for day 2 tomorrow, si Coach Jen yung tuturo sa inyo. Tomorrow you'll do your mock calls, but today we'll just discuss the fundamentals of phone handling. Okay? We can now start. Kahit 24 lang kayo dyan, dalawa kami ni Adminix. Naka-record naman yung meeting natin, so start na tayo. Para yung mga may gagawin para later, baka alis kayo on time, okay? So, I'll end on time or earlier. Para kung may mga tanong pa kayo, you can stay naman din dito sa Zoom, okay? So today, for day 1, we'll talk about what is a medical receptionist, phone handling, customer service etiquette, roles and responsibility of a medical receptionist, ano yung mga dapat nating i-prepare na files. I know we already talked about the forms that we use on the clinic, but we'll just recap them and make sure that you understand each of them. And mamaya, since when I introduced myself to you back then, nung day 1, I told you that I was a quality analyst for a BPO account. So I am auditing calls. So papakita ko sa inyo ano ba yung ginagamit na guidelines sa BPO na pwede nyong magamit pag kayo ay medical VA na sinusundan niyo yung ganong guidelines. Kasi it will help you to have a call na may flow. Hindi lang basta nag-call ka lang, no? Para alam mo yung gagawin mo once you're in there. Doon sa mga walang experience mag-calls, ha? I know some of you, marami na pong may experience naman mag-handle ng calls. Magaling na sila. So, dagdag information lang din siguro, no? Pero kung sa tingin mo ang boring na, alam mo na, okay lang na. Pwede ka nang mag-left, no? Kasi meron tayong nagtanong na trainee na what if okay naman na daw siya sa phone handling. So sabi ni Coach Jen, okay lang naman na hindi na siya mag-join. So background of HIPAA. So ang pinaka sinusunod kasi natin when it comes to taking calls pag tayo ay nasa US clients is HIPAA talaga, no? So kailangan HIPAA verified muna ang ating patient, ang ating caller, kung ang caller natin ay from a pharmacy and they're asking for a mutual patient, kailangan i-verify din natin yung date of birth sa kanila before we disclose any information. And as well as kahit family members, you know what to do on how to verify name, date of birth, SSN or address. Depends on the clinic on what they want to verify before you actually engage on disseminating information. No? So we all know HIPAA is, napag-usapan na rin natin yan, nakapag-take na kayo ng, I assume so, nakapag-take na kayo ng mga personal nyong training dyan, yung sa compliancy group, we gave you the link. Pwede ko siyang i-resend sa group if you would like to explore that. So, iyon, pwede kayong, meron siyang sariling HIPAA training. Short lang siya na parang webinar. Tapos pag natapos mo siya, meron siyang 10 questionnaires. No? Tapos mag-generate siya ng certificate. Pero you have your certificate naman na with VAs of the Future. Pero if you would like to try that, you can try naman. So, sabi ni Kimberly, yes, please. Sige, Kimberly, I'll send it after the training. So you all know how what are the examples of PHI, your protected health information, name, date of birth, fax number, phone number, address, anything that would specifically identify your patient. Okay. So number 1 is call screening and prioritization. So sa clinic kasi, depende kasi yan kung anong phone ang gagamitin nyo. Kung anong phone ang ginagamit ni clinic. Katulad kay client ko, number 1, ang ginagamit niya is Google Voice. Hindi sila nag-invest sa mga magarang applications when it comes to receiving calls kasi wala namang masyadong tumatawag din kada araw. Siguro if I would, kung i-average ko siya, ang average ko na nare-receive ko per day is 4, 3, ganon. Ganon kaonte. Mas madalas na ako yung nagre-reach out kaysa sila yung tumatawag. Kasi ang process kasi namin dun sa particular clinic na yon, ang appointment nila, kada mag-end yung session nila with their therapist, dun sila nagbubook ng follow-up. So, hindi nila kailangan kumuha sa line unless hindi sila decided na mag-book ng appointment before the end of their session, then they would have to call the
phone of the clinic. So, ganun lang sila tumatawag. So, nalilesen na yung trabaho namin sa pagsagot-sagot ng calls kasi nga directly kausap nila yung therapist nila kasi nga mental health clinic siya. Unlike sa iba na hindi ganon, so mas maraming influx ng calls yung napupunta sa clinic. Yung isa ko namang client, ang gamit niya is Ring Central. Ang client ko naman na yun, sobrang daming calls na nare-receive per day. Sobrang dami namin na nagko-calls doon. Madami. Mga nasa 13. Ay, hindi pala. Ano pala kami doon? Yung nagko-calls lang is 4 to 5. Ayun, hindi pala 13. 13 pala kami. So, mas madaming natatanggap na calls yon sa araw-araw. Marami rin napupunta sa voicemails kasi pag hindi yun nasagot, mapupunta talaga siya directly sa voicemail. So, I have talked to the other trainees before na nasa Hello Rish. Ang ginagamit nila sa Hello Rish is Ring Central din. So, let me just show you here. Ayun, number 1 is assess the nature of incoming calls and prioritize them accordingly. So, sa pag-assess kasi ng calls, minsan sa clinic, wala ka ng choice. Pag nag-ring yan, you have to answer. So, you don't have really the time to assess, but to answer the call. Ang nakalagay dito, use caller ID and information from the reception area to anticipate the caller needs. Pag pumasok kasi yung tawag sa'yo, may lalabas yan na caller ID. Yan, may lalabas na pangalan ng caller. So, it doesn't mean na yung pangalan na to, ito yung pasyente. Ito lang yung registered caller ID ng phone number na yon. Kaya when you look that up, hindi yan yung magiging pangalan ng pasyente. Maaaring pangalan to ng asawa niya, maaaring pangalan to ng anak niya. So you really have to verify the full name first. But the caller ID helps sometimes kasi yung last name nakikita mo na agad. No? Minsan ang ginagawa namin, pag nakita na namin yung caller ID, pagkasagot mo, pwede mo siyang i-copy-paste, search ko na siya sa system. Para habang nagsasalita siya, naaano ko na kung sino siya. And sa system ng ibang mga clinic, once you click the phone number and you search it through your system, you'll be able to find the matching clients. Teka lang, bumababa yung chair ko. Ayan. Okay. Sorry, guys. Ayun. So, meron ka ng idea kung sino yung tumatawag. So, ganyan siya. Sa Google Voice, ganun din. May makikita ka ding caller ID, pero hindi lahat. Like this one, nakalagay wireless caller lang. Wala siyang any information. May mga ganong nag-a-appear. Okay, number 2, urgent medical inquiries or emergency calls should take precedence over routine inquiries. So once you've got all the inquiries, habang nagko-call ka, of course, you have to learn to prioritize. Ano ba yung mas urgent yung concern nyo, nagmamadali na. So unahin mo na yon bago yung mga general inquiries lang naman. Okay? Next, customized greeting. So kasi, nabanggit na natin sa iba nating mga training, kapag nandun na kayo sa clinic, wala pong call script na sinusunod. Wala kang binabasa. Ikaw talaga sa sarili mo ang gagawa kung paano mo itatawid ang mga calls mo. Ganon din yung na-consult ko sa iba kong mga trainees. Wala din silang call script. Even Hello Rage, they will train you. Diba, ang tagal ng training nila, 6 to 8 weeks. Dun sa 6 to 8 weeks na yun, meron kayong phone certification training, something like that, and parang assessment. So, dun pa lang, tinitraining na kayo kasi nga pagdating sa client, wala po kayong susundin para alam niyo yung gagawin nyo. So, ganun siya. No? Huwag kang mag-expect ng nakalatag sa'yo lahat or isuspoon feed ka pagdating mo kay client kasi hindi siya mangyayari. You really have to have your own system by yourself kung paano mo itatawid yung mga calls mo. Number 1 is answer the call promptly, ideally within the first 3 rings. Kasi kung ikaw naman talaga yung naka-assigned sa phone, dapat lang talaga nasagutin mo siya agad, no? Kung wala ka namang ibang ginagawa. Number 2, use a polite and professional greeting such as good morning or kung good afternoon na. State your name and state the name of the clinic and how may I help you or how may I assist you. Depende sa'yo kung paano mo gustong mag-opening, okay? Number 3, smile while you're talking to the phone. On the phone, it can affect the tone of your voice positively. Siyempre, ang pangit naman sa end ng patient kung parang tatamad-tamad or inaantok yung kausap niya or parang wala nang ganang makipag-usap.
No? Hindi sila magaganahan din mag-open sa'yo kung ano man yung concern nila. Number 4, listen actively to callers, taking notes when necessary to ensure accuracy in messages or requests. So, you have your own tactic kung paano kayo magno-note. So, yung iba, gusto nila directly sa EHR na sila magdo-document. Yung iba, directly dun sa kung anong software ang ginagamit for documentation. For example, spreadsheet, Excel file, kung anong gusto ni clinic. Pero yung iba naman, they would like a sticky note first. Nag-sticky note, nagno-notepad muna bago nila ilipat. May mga ganon. Which is sometimes prone siya na makalimutan mo na siyang ilipat, pero yung iba gusto nila na nagno-notes muna before ganon kasi mas na-assess nila yung situation. Sino ba yung ganon? Anong ginagamit nyo dun sa mga nagpo-calls? Direct ba kayo dun sa software nyo nagdo-document or meron kayong specific notes na ginagamit? Anong mga technique nyo? Sino dito yung may experience na sa calls? Ikaw, Marthin, anong gamit mo? Ano po, notepad. Notepad, okay. Yan, karamihan ang gamit din notepad o kaya sticky notes, gano'n. Tapos saka ililipat dun sa pinagdodocumentan, no? So, ganun din, no? Sa tool po mismo nagdo-note. Si Jessalyn sa tool, direct. Kasi bago mo naman yon, pwede ka naman dun mag-document kasi hindi naman siya din na-auto-save. You have to click something para ma-save siya. Okay, next. Number 4. Listen actively to callers. Okay, napat na tayo dyan. Number 5, use hold and transfer functions with care. So, hindi mo sila pwedeng i-put on hold ng bigla-bigla or i-transfer bigla-bigla. You have to ask permissions. You have to inform the customer or the patient on what you're going to do. If you're going to put them on hold, tell them how many minutes or how many time do you need to research or to look up something, no? You have to inform them. And if ayaw nilang magpa-hold, may mga ganun ayaw magpa-put on hold kasi may music yan. Yung iba ayaw kasi naiirita sila dun sa music. Sinasabi lang nila, just put me on mute. Ganun lang, no? Okay lang yon. May mga ganung mga patient na ayaw nagpapa-hold kasi ayaw nila nung tugtog. Providing clear explanation and checking back with callers if they are on hold for an extended period. So kung pare, tapos na yung 2 minutes, sabi mo 2 minutes ka lang magre-research, balikan mo siya ngayon kung nandyan pa siya. And if you need more time to research like a couple of minutes, you inform them. You put on hold again kung kailangan mo pa. Pero if it would take so much time, like 15 to 20 minutes bago ka makapagbigay ng sagot, you call back na lang para hindi sila nagsistay on the line tapos without you resolving the situation. Di mo naman pala ma-resolve within that call. Pinag-hold mo pa sila ng matagal sa other line. So, maiinis lang sila sa iyo. Kasi, sinayang mo lang yung oras nila. No? Kung hindi kaya, offer for a callback. Next, appointment scheduling expertise. Number 1, be knowledgeable about available appointment slots, provider schedule, and various type of appointments. So, once you're in the clinic, you have to know what services ang ino-offer ng clinic nyo. Anong mga klase ng appointment? May new patient, may follow-up, may urgent care, may pang-virtual, ganyan. So, hindi lahat kasi yon is available sa pare-pares na clinic, iba-iba yan. Hindi nag-o-offer yung iba ng urgent, yung iba walang virtual. So, you really have to know the specifications of the pamilya na po. Thank you. Sino yung naka-unmute? Ayun. So, you really have to know what services that the clinic offers. And yung schedule ng provider, yan. Sometimes provider would email you like, Jessalyn, can you block this off with to my calendar? Kasi meron akong meeting, meron akong convention yan. So I wouldn't be accepting patients during that time and date. Pag may mga ganong email sa'yo si provider, you really have to block that on the calendar kasi ayaw nilang gawin, di ba? So ikaw yung gagawa. So makikita na yun ng ibang mga VA na nakablock yung schedule ni provider ng araw at oras na yun, so hindi siya tumatanggap ng patient. Next, offer appointment option that aligns with the patient preferences and clinical needs. So, pag sinabi ni patient na gusto niya morning schedule or afternoon,
bigyan mo na siya ng mga options na pang morning lang. Huwag mo na siyang bigyan ng panghapon kasi sinabi niya na nga sa'yo na pang morning yung gusto niya. Yun. If it doesn't align with the date that the patient suggested, you may tell them na hindi na to, wala ng slot open for that particular time that you want, pero may mga ibang dates pa naman. Okay. Number 3, confirm appointments via phone or email, providing all necessary details. So, sometimes yung ibang mga clinic, automated ang ating pag-confirm ng appointments, pero the other clinics ay walang capability yung EHR nila na mag-confirm automatically. So, you really have to do it via email. Ayan, with all the details, date, time, kung in-person man yan, saan nakalocate yung clinic, yan. Sino ulit yung provider kasi baka bago lang siya, hindi niya pa masyadong kilala. Yun. How to handle urgent cares. Paano urgent care? Urgent care na type of appointment. It depends on the clinic, Grace, kasi hindi lahat nag-o-offer ng urgent care. So kapag urgent care yan, syempre dapat yung pinaka-earliest schedule, yun yung kukunin niya. Pero not all clinic ay nagpo-provide ng urgent care type of visit kasi nga hindi siya applicable sa lahat ng specializations like mental health. Hindi kami nag-offer ng urgent care. Kasi kung talagang urgent na yan like life and death situation, you have to call 911. Nasa call prompt yan. If this is an urgent case or call, please call 911. Nakaganon, di ba? Naka-default yan sa mga phone system ng mga clinic. So, I don't know with the other practice on how they handle urgent care, pero I know that they would give the earliest schedule pag urgent care yung type ng visit. Okay. Next, implement an efficient scheduling system that minimizes overbooking and prevent appointment conflicts. So you really have to watch out for this kasi magkakagulo yung sistema natin kapag nag-overbook or may overlapping time kang binook. So yung ibang EHR, as I've mentioned before, automated siya. It will tell you kung mag-overbook ka or kung may overlapping yung schedule na tinatry mong i-book. Pero there are systems like Practice Fusions wouldn't tell you na ganun yung situation. So you really have to refresh the system before you book the appointment. Next, patient registration and verification. So sa intake tayo, ang pinag-uusapan natin. Number 1, collect patient information accurately, verifying identity and insurance details. So it depends on the clinic sa onset of the call, what information that they would like to get. Because again, we send out intake forms for them to fill out after the call. So they would fill out information din naman about insurance. So sa amin, kapag onset of the call, kung bago yung patient, we have to get the name, full name, email address, phone number, ano pa ba yung important? Yung preferences para ma-refer namin sila sa tamang therapist. Yun, kailangan namin alam yung preferences nila kung gusto ba nila ng male or female na therapist or meron ba silang specific preferences like middle age lang na gusto nila ng middle age or gusto nila ng mas may experience na doktor, ganun sila. Ayaw nila ng baguhan, may mga ganon. May gusto naman person of color, ayaw ng white, meron naman ayaw ng black, may mga ganon. Meron mga preferences silang ganyan. Pero yung iba wala namang ganon. Next, ensure all required forms, consent, and paperwork are completed correctly. Kasi these consent forms or forms that are required are being submitted before the actual appointment itself. So the patient needs to know na kailangan niya pala yun i-accomplish bago yung appointment niya. So this form, sometimes it's being sent sa loob ng EHR system mismo. Pag na-set up na natin si patient sa loob, so doon siya sinesend para pag nakuha ni patient yon, isa-send back lang niya. Yung sa amin kasi, yung mga form namin, like mga ganyan, kuwari consent form, may mga fill outan lang silang information, tapos sa dulo, nakalagay lang, I agree to all, mga ganon-ganon. May check mark lang silang i-check, ganon. Iti-tick na box, ganon. So madali lang siya, hindi naman siya sobrang hirap. Wala namang masyadong information na required, kailangan lang nilang mag-agree sa lahat ng mga bagay-bagay kung gusto nilang magpa-check up doon sa particular clinic na yon.
Number 3, guide patients through the registration process, offering assistance as needed. So if in the event the patient doesn't know how to fill out, matanda na siya, hindi na siya maka-access ng mga patient portal, ganyan-ganyan. So yung mga clinic may option yan na doon na lang fill outan sa lobby. There's a person in the lobby naman na mag-a-assist sa kanila kung doon nila gustong mag-fill out. Sometimes yung mga patient like nasa 70, 80, ganun. Wala na silang hindi na sila nag-access ng mga ganyan over the internet. So, doon na lang sila pinag-fill out. And sometimes, kuwari, the person in the lobby, nakuha niya ng information before the consultation. Iaano yan, isa-scan yan. Pagka-scan yan, ipapasa yan dun sa medical VA. Siya yung data entry sa loob ng EHR. Siya yung magre-record sa loob. So, hawak niya na yung copy. Sinend sa kanya nung, kuwari, person at the lobby, kuwari nurse practitioner man yon, o kaya naman medical receptionist na nandun talaga, ganun. Number 4, maintain a well-organized system for managing patient records and form security. We all know na lahat ng forms, lahat ng pinirmahan ni patient, lahat ng mga data tungkol kay patient ay ina-upload natin sa sarili nilang documents tab sa EHR. You have to make sure that you're uploading to the correct patient, otherwise magkakagulo yung mga information kapag mali-mali ka. Next, handling payments and copay. So explain payment expectation to patient, including copays, deductible, and out-of-pocket expense if you have it on the call. So kung hindi mo naman alam pa, dahil bago lang siyang tumatawag, so wala ka pang idea sa lahat ng information, na lang po, pa-mute. Information about the patient's insurance, pwede mo naman siyang i-call back. Pero kung luma na yung patient, of course, pag tinanong niya lang yung magkano yung copay, you can view that on the EHR system. Dun sa EHR system na ginagamit ko, nakikita ko dun automatically yung cost, kung magkano talaga yung binabayaran niya. So, di-disclose ko agad yung information kay patient. If in the event that you don't have the information, again, you can offer for a callback para mas accurate yung mabigay mo na information. Kasi kung mali, yun na, magkakagulo kayo doon. Pero with the specifics naman po, kuwari, magkano na lang yung deductible left ko, magkano na ba yung na out-of-pocket expense ko, hindi mo siya masasagot. So you have to direct the patient to the right person na makakapag-answer niyan. At sino makakasagot niyan? Yung insurance mismo. So, pwede mo siyang i-direct sa insurance niya. Pwede mo siyang i-transfer sa insurance niya if you have the phone number. Kasi ang makakapag-explain lang talaga sa kanya ng mga total out-of-pocket expenses, yung mga ganyan, is yung insurance. Yan. Number 2, offer multiple options, payment options. So sa clinic may mga different payment options, but it depends. Hindi lahat nag-a-accept ng credit cards. Yan, you have to know anong payment options ba ang ino-offer ng clinic nyo. Sa amin, meron kaming cash, credit card, debit card, e-transfer. Ano pa ba yun? Yun lang yung naaalala ko. So dito, merong ang example, cash, credit cards, online payments, ayan, di ba? Iba-iba. So depende yan sa anong preference ng clinic. Number 3, keep financial transactions secure and well-documented. You don't have to worry about this kasi sa EHR, naka-store lahat ng invoice. Lahat ng session, kapag minark yan na attended ng doktor or ng therapist, mag-generate yan ng invoice. Automatic yun na nasi-send kay patient na, oy, ito yung naging session natin, ito yung babayaran mo. Automatic yun, you don't have to do it manually. Kapag na-receive niya na yung invoice, ngayon alam niya na may babayaran siya. Once they sent the clinic the payment, kung sino man ang naka-assign sa payment, siya yung magmamark nun na paid sa system. Kapag minark niya nung specific person na yun, kuwari, si Grace. Si Grace ay naka-handle for payments as an admin. So siya ang magmamark na paid kapag nakita sa accounts. Kasi ang mga nag-handle ng payment sa clinic, may nare-receive yun na email kapag naka-receive tayo ng payment. So kapag nakita mo na yun na naka-receive kayo ng payment, ima-mark mo yan ng paid sa EHR. So kapag minark mo yan ng paid, magge-generate yan ng receipt. Magge-generate siya ng resibo. Tapos, you can send that receipt doon sa EHR, may option, send via email. Pwede nating isend yon sa email. Coach, bakit pwede isend yung resibo sa email? Pwede, kasi wala naman po siyang health information. Resibo lang talaga siya. Yon.
Kaya pwede siyang isend sa email. So ayan, nakalagay dito sa dulo, provide receipts and invoices promptly. Kasi yung ibang mga patient, hindi sila gumagamit ng insurance. Sila mismo yung nagsasubmit ng reimbursement sa insurance nila. May mga ganong patient. So, kailangan talaga nila yung mga resibo para makapagpa-reimburse sila dun sa insurance nila. Okay. Any questions, guys? Wala tayong question? Umuulan na naman sa amin. Sa inyo ba? I'm from Bulacan and umuulan na naman. Nasira na kasi itong office chair ko. So, pinalitan ko siya. Kaso nandun pa nakabox pa sa amin. I-assemble pa siya ng asawa ko. So, itong office chair ko, nang bago pa lang ako na VA, binili ko to. Pero, hindi. Bala ko mag-VA kaya ako bumili ng office chair. Pero syempre noon hindi ka pa nag-i-invest sa mamahalin. Kaya parang nasa 1,000 plus lang yata to. So hindi siya sobrang comfortable, no? Ngayon may pera-pera na, may pambili na ng ergonomic chair. Ang mahal pala ng ergonomic chair. Kayo ba guys, naka-ergonomic chair ba kayo? Yun, noon lang ako nag-i-invest sa mga bagay-bagay na ka-invest-invest. Coach, ask lang po if pwede mag-suggest kayo tayo sa patient na mag-set ng appointment sa clinic, especially sa new patient. Magse-set ka na ng appointment during the calls pag new patient? Pwede naman. If decided na siya na mag-go siya sa clinic nyo and meron na bang na-refer talaga na provider na fit para sa kanya, yun, may na-refer na ba na provider para sa kanya, pwede naman na during the call gawin na yun. Pero some clinics kasi may proseso siya. Katulad sa amin, hindi kami basta-basta pwedeng mag-schedule ng appointment during the call pag bago. Kasi kailangan namin makipag-usap doon sa pinaka-head namin kung kanino siya i-refer. Sometimes we can decide by ourselves kasi madali lang naman yung case. Pero pag complicated yung case, katulad ng paano ba yung mga complicated na case sa mental health, gusto niya in person. Tapos gusto niya ang therapist nga lalaki lang. Gusto niya ang specialization 10 years. Medyo mahirap pag mga ganun na may preference si patient tas ang hirap intindihin kung saan mo siya i-refer. Tinatanong namin yung head, kanino ba siya i-refer? Kasi di namin alam kung sino yung may 10 years of experience sa ganito, may ganon. Gusto nila merong specific. Kuwari, may experience sa pag-handle ng mga patient na may trauma sa ganito, may grief, nagdadaan sa grief or namatayan ng ganito. Gusto nila yung may expertise, mga maganon. May mga specific kasi na gusto yung patient. So, hindi kami makakapag-schedule agad ng appointment kung hindi namin alam kung kanina agad i-refer. Pero pag madadali lang like depression and anxiety, ayun, madali lang naman i-refer. Pwede namin siya gawin during the call kasi madali lang naman. Makikita mo din naman agad yung availability ng specific doctor na yon sa calendar. Sometimes kapag tumatawag sila, may specific na sila na gusto. Ito gusto nilang ma-meet. So, titingnan mo lang kung nag-a-accept ba ng bagong patient. Meron kaming directory na gano'n eh. Nakalagay lahat ng name ng mga doctors namin ng therapist. Nakalagay doon, accepting new patient, yes or no. So, kung no, pwede mo namang i-inform si patient na, patient, sorry, hindi na nag-a-accept ng new patient pa muna si Dr. Ganto kasi medyo marami pa siyang pasyente, hindi niya na kaya mag-add ng new patient dahil marami na siyang workload yun. Intindihan naman nila yan pag ganyan. Okay, conflict resolution skills. When conflicts or complaints arise, adopt a solution-oriented approach. So, kailangan talaga kung may mga problem or complaint man na binibigay sa'yo si patient, may resolution ka dapat na maisip. Number 2, listen actively to patient's concern without interruption. Again, we talk about this over and over again na hindi mo sila pwedeng i-interrupt sa lahat ng sinasabi nila. Pagka nakatapos na sila, saka mo sila sagutin. Habang nagrereklamo sila or meron silang mahabang kwento, hayaan mo lang. Mag-notes ka na lang sa side. 3, acknowledge their feelings, experiences, expressing empathy. Ayan. So, wag ka namang, nakaano ka lang talaga, naka-solution-oriented approach ka, nakalimutan mo na magbigay ng empathy statements man lang.
sinabi niya na sa'yo na namatayan siya, o kaya naman nawalan siya ng trabaho, pero ikaw, ano ka pa rin, dire-diretso ka pa rin. So, mag-provide ka naman ng appropriate empathy statements for the situation, no? Number 4, propose practical solution or escalate issues to supervisors when necessary. So, merong mga concern na hindi na tayo yung makakasagot. Wala na tayong authority dun sa mga bagay-bagay na yon. And when that situation arise, we can always ask our supervisors, our boss, our clients kung anong dapat gawin. Sila na yung nakakaalam niyan. And sometimes, sa clinic kasi walang masyadong irate callers. Nasabi ko na sa inyo yan. Walang masyadong nagagalit dyan kasi nagpapaschedule lang naman sila ng appointment or sometimes gusto lang naman nila itanong yung mga particular information. So, hindi talaga madalang talaga ako makakuha dyan ng galit. Wala talaga eh. Wala akong maalala. Dun sa isa kong client na banggit ko na to before, online pharmacy, doon marami nagagalit. Kasi delivery siya. So, dinideliver yung mga gamot. Kapag hindi nakuha, nagagalit. So, doon kami nakakakuha ng supervisor request. Ayaw ka nakausap. Gusto supervisor mo na yung kausap. Ganun. Nagpapatransfer sa supervisor. So, pag ganun yung request, you really have to transfer them to the supervisor. Kapag hindi mo naman matransfer right then and there over the phone, pwede mo naman silang schedule for callback. Iko-callback na lang sila ng supervisor mo. You get their details, anong availability nila for a call para pag tinawagan sila ng supervisor mo, makakasagot sila dun sa tawag. Kasi hindi mo pwedeng ipilit na i-resolve yung situation kung hindi na ikaw yung gusto nilang kausap. Kasi hindi ka nila papakinggan. Kahit tama pa yung sinasabi, wala silang paki. Kasi gusto nga nila, si supervisor ang kausap nila. Number 5, follow up with patients after resolution to ensure satisfaction and address any remaining concerns. So every time you end the call, you should ask, is there anything else that I can help you with? Ganon. Na-resolve ba natin lahat? Wala ka na bang questions? Okay na ba? You really have to ensure that para ma-minimize ang callback, para hindi na sila tatawag ulit. Yun yung reason kung bakit natin yan tinatanong. Kasi madadagdag lang yan sa voicemail kapag hindi nyo nasagot agad promptly yung call. So, ayaw natin yon. Yung mga dumadami yung voicemail natin, ayaw natin na marami yung missed call natin. So, you really have to ensure na na-resolve mo na lahat para hindi na siya tatawag ulit. Patient privacy and HIPAA compliance. So, number 1, safeguard patient privacy and confidentiality at all times. You all know how would you verify HIPAA kapag kausap mo yung patient. So, yun muna yung first step. So, you have to verify their information, full name, date of birth. Kung gusto ni clinic na i-verify nyo rin yung SSN number nila, pwede naman. Number 2, store patient records and information securely in both physical and digital format. So sa physical, I don't know. Kasi sa clinic namin, hindi nagsistore ng physical na record. Puro digital format. So, depende siguro sa clinic kung nagsistore sila ng mga physical data ng mga pasyente nila. Number 3, ensure that conversations about patient cases are held in private areas. Ayan. So, kaya nga, yung mga client, during the interview, they would ask you, do you have a parang room where you can work alone? Tinatanong yan. Pag direct client, nagtatanong yan. Meron ka bang secure space sa bahay ninyo na ikaw lang yun nandun, na walang nakakakita ng ginagawa mo? Bakit nila tinatanong yun? Kasi nga, mga pasyente yung patient records yung mga nandyan. Mga tungkol sa pasyente yan. So, hindi pwedeng nakikita yan ng ibang tao. Ganon. And ayun, sometimes may mga strict talaga na clients na or agency yan. Usually agency yung kong mga strict. Hindi ka pwedeng mag-work like sa labas, like sa coffee shop, mga ganyan. Hindi pwede. Depende yan sa client. Meron namang client na wala naman silang masyadong say about dyan as long as yung coffee shop, kuwari, nasa secure ka na space or nasa dulong-dulo ka, walang nakakita ng ginagawa mo, ganon. Or di ka naman nagko-calls. Gumagawa ka lang ng mga parang back office work, non-voice naman. So, okay lang. No? Pero may mga ibang mga clients na hindi nila gusto yung ganon. So, follow ka na lang sa rules, depends kung anong rules ng client mo. Siyempre, of course, susundin mo dapat. Ayun. Talang. Balik tayo. Okay, number 4.
Use secure communication methods for sharing patient information, especially when sending records to other healthcare providers. So via fax po tayo nagsisend. Lalo na pag provider, di yan tumatanggap ng mga email, di yan tumatanggap ng mga email ng mga records. Kailangan i-fax mo lahat ng information sa kanila. Yan. And you have your ano naman. Sa clinic naman, magpo-provide sila kung anong fax ang ginagamit nila, paano mag-send. Ituturo naman yan sa inyo. Pero basically, napakadali lang naman talaga gamitin ng fax. You just have to ensure that you have the right fax number. Kung ano mang isi-send mo, i-attach mo lang ng mabuti. Make sure na tama yung ina-attach mo na file. Is email HIPAA compliant? We all know na hindi. Multitasking and time management. So, number 1, develop strong multitasking skills to handle various tasks simultaneously. Kasi habang nasa call ka, hindi lang naman call ang ginagawa mo. Kung wari, nasa call ka bago yung patient, of course, i-add mo siya sa EHR. So, habang nagko-call ka, ina-add mo siya. Minsan, habang nagko-call ka, sineset mo yung appointment habang nasa call siya. So, marami kang ginagawa during the call. So, imaginein mo yon, nagmo-multitask ka talaga. Sometimes the patient will ask you to pull up specific information. So, ikaw, magkakalikot ka ng EHR, yan ang mga gagawin mo. So, marami kang dapat skills, may multitasking skills ka dapat. Hindi ka natataranta kapag tinatanong ka, saan ba yung ganito, ganyan? O, diba, dapat alam mo yung sasagutin. Mamaya may nagtanong na patient sa'yo, saan nga ulit yung clinic nyo? Address ng clinic nyo, hindi mo alam. So, mga ganong basic information, address ng clinic, anong floor yung clinic, mga ganon, saan yung parking. Minsan may mga nagtatanong na ganyan eh. Doon ako na-rattle doon sa nagtanong, saan nga ulit yung parking nyo? Sabi ganon. Hindi naman ako nandun. Wala naman ako doon. So malay ko saan yung parking doon. Buti na lang naka-online yung boss ko noon. So abang naka-call siya, sabi ko put on hold ko lang siya saglit lang. Minessage ko yung boss ko, saan po yung saan yung nakalocate yung parking? Kaya nagsagot naman siya agad. Kaya nasagot ko naman agad yung customer kung saan yung particular na ano ng parking lot nila. So yun. Minsan may mga tanong na ganun na bigla-bigla na lang na hindi ka naman pala aware sa mga bagay-bagay. Yun. Okay. Number 2, prioritize urgent matters such as patient emergencies or important phone calls. So sometimes, meron tayong tinanong last time bakit hindi nagpo-provide ng phone number for personal phone number si provider sa patient. Kasi hindi pwedeng ganun. Na iistorbohin nila yung doktor nila at the time that they want. Kaya hindi nagbibigay po ng phone number. Ang binibigay na phone number ng clinic. So, ikaw yung iistorbohin, hindi si doktor. Kasi minsan, nagiging free yung consultation or kung ano man tanong nila kapag bigla-bigla na lang silang tumawag. Pero there are patients na gusto talagang makausap yung doktor na emergency, ganon. Mayroon ako na-encounter na ganyan. 1 beses or 2 beses pa lang naman. Emergency siya, gusto niya talaga makausap yung doktor right then and there. Gusto niya i-transfer ko siya. Eh, hindi ko pwedeng gawin yun and explain ko sa kanya kasi may pasyente yung doktor nung moment na yon. Nakikita ko sa calendar nandun siya sa loob. So, hindi siya pwedeng, special ka. Pupuntahan ka sasagutin ka ni doktor, iwanan niya yung patient niya. Hindi po pwedeng ganun. So, kailangan mong i-explain kay patient na merong patient si doctor right now, pwedeng mag-iwan ka na lang ng callback number and the best time to call you and the doctor will call you back kung talagang sobrang importante yon, no? So, ganun lang yung gagawin mo. Hindi mo talaga pwedeng i-transfer agad-agad kasi nga, pag may pasyente, hindi mo talaga pwedeng gawin yon. Baka mapagalitan ka pa. Number 3, manage waiting times effectively to minimize patient dissatisfaction. So, wala naman akong na-experience na waiting time sa call kasi lahat naman nasasagot. Hindi naman kasi sobrang dami ng calls talaga dun sa clinic na kung saan ako naka-employ. So, wala namang waiting time. Lahat naman nasasagot. Number 4, stay organized with scheduling and record keeping to prevent errors. So, ayan. Lahat dapat ng naka-record is accurate lang. Ulitin lang natin yung responsibilities ng medical receptionist. I know na we already talk about it. Is there anyone dito sa Zoom na gustong maging medical receptionist? Meron ba? Wala? Wala. Ayun, meron. May nag-PM sa akin. Okay, isa. Wala na?
Ayan, si Madel. Si Madel pero walang calls yung gusto niyo. Hindi pwede yun, Madel. Pag receptionist talagang may calls. Laboratory, si Christian gusto niya daw ganon. Si Julia naman, meron po if need sa work. Pass po, nakakapagod. Nakakapagod talaga mag-calls, guys. Kahit versus na sumasagot ka lang ng emails. Ano siya eh, nag-take up siya ng energy mo talaga kasi nagsasalita ka. So, nakakapagod din talaga siya. So make sure kapag tatanggap ka ng medical receptionist na role, make sure yung rate mo medyo mataas-taas naman, no? Kasi nag-exert ka talaga ng energy sa pagsasalita. Lalo na kung sobrang busy ng clinic nyo, tapos ang daming tumatawag. Pero kung konti lang naman yung tumatawag, why not? Okay lang. Kasi wala ka namang masyadong gagawin, mag-iintay ka lang ng tatawag. Kung yun lang talaga yung task mo, de hayahay ka lang. Depende talaga siya sa practice. May mga clinic kasi na busy, may mga clinics na hindi. Depende talaga. No? Okay, ulitin lang natin, no? Greeting patient. So, alam nyo na yan. Kailangan nyo i-state yung name nyo, i-state yung name ng clinic, yun, yung opening statement ninyo. Tapos, yan, yung tono ng voice, kailangan din ayusin, kailangan lively ka naman dyan, hindi parang inaantok-antok ka na. Appointment scheduling, we already talk about it. Kailangan mo iintindihin yung scheduling system ng clinic ninyo. Kung paano ba yung calendar, kung paano ba nag-work yung calendar ng EHR nyo. Yan, kailangan mong alamin lahat yan para maayos mong ma-schedule yung appointment. So, hindi ko na siya iisa-isahin kasi we've already talked about this. Patient registration, kinokolekta lang natin lahat ng information ni patient, mga personal details, contact information, lahat lang ng pwedeng makolekt. So, yung iba na hindi na natin makokolekta over the phone, pwede natin isend yung forms, tapos i-fill outan lang nila, ibabalik sa atin. Answering phone calls, ayan, ulit lang din siya. Record keeping, of course, we have to ensure na updated ang mga records, i-ensure na lahat ng documentation, lahat ng call documentation na nakadocument. So either sa EHR kung saan man prefer ni provider i-record yung mga calls mo. Yan. Handling payments, na pag-usapan na rin natin yan kanina. So skip ko na lang siya. Managing medical records, of course. Ikaw magmamanage ng EHR. Ayan, mga clinic forms, I know na isa-isa na to sa inyo ni Coach Anyata, no? Yung patient registration form is also called intake form. So, excuse me. These forms gather basic information about new patient, including name, contact number information, insurance details. Medical history form naman is including past illnesses, surgeries, lahat ng history, family history, current medication, allergies, so lahat dyan nakapaloob. So once you got that information, isasalin nyo lang siya dun sa file ni patient, sa profile niya. Nakita nyo naman kung paano natin ginagawa yun sa EHR. And nabanggit ko na rin sa dati nating mga meetings, kapag hindi mo pa masyadong na-explore yung EHR, pwede kang magsali ulit sa next batch. Pipila ka nga lang ulit. Nabanggit na rin ni Adminix yung schedule, di ba? Parang, ano ba yung sinabi niyang schedule? August 15? Yan. Pwede siyang magbigay ulit ng access sa inyo if gusto niyo mag-join. Kailangan niyo lang mag-PM sa page. Para kung meron kasing mga trainees na hindi pa daw nila na-explore masyado yung EHR. Consent form obtained before any procedures or treatment. These forms ensure that the patient understands and agrees to the planned medical intervention. So bago mangyaring procedure, bago mangyaring consultation, dapat napirmahan na yan ni patient. HIPAA forms, merong mga specific forms about that. So ipipirmahan lang din yan ni patient na nag-agree siya. Insurance verification form, so all about insurance. So nakalagay dun yung policy number, yung member ID, date of birth, paulit-ulit lang yung ibang information dun eh. Pero ang importante dun is yung policy number nila and yung member ID. And kung anong benefits nila. Referral form. So napakita na natin yung itsura sa inyo before ng referral form. So ito, pwede ding nanggaling sa atin kapag kailangan nating i-refer si patient sa ibang specialist. So, yun.
So, or sa ibang healthcare provider. So, nakalagay doon yung details ni patient, yung details ng provider na kung saan natin siya gustong i-refer. Doon din yung reason for referral, kung bakit natin siya nire-refer. Andun yung ibang pertinent clinical information ni patient. Yun. Release of information form. So used when medical records need to be shared with other healthcare provider, insurance companies, and third parties. So ito, ano ba yung mga third party? Kuwari, ibang entity, kuwari kailangan sa court case yung medical records niya. So kailangan si patient, pumirma siya ng pwede nating i-release yung information niya sa mga third party na to. Sa mga insurance niya, or sa ibang healthcare provider niya, sa ibang specialist. Kuwari, meron siyang specific meron siyang cardiologist, yon. So, para ma-share nating information na yon, kailangan pumirma muna siya na nagko-consent siya na okay lang, sige, share mo lang yung information ko. Informed consent for telemedicine. So, meron din tayong consent dyan. Need lang naman pirmahan ni patient yan na nag-a-agree siya mag-receive ng telemedicine or virtual services. Meron din kaming isa pang form sa clinic na wala dito. Ang form naman na yon is consent to AI use during charting. So meron kasi kaming doctors doon na gumagamit ng AI for scribing. Wala kaming kasing medical scribe. So yung particular doctor na yon, meron siyang AI na ginagamit for scribing. So, pinapapirma yung patient na nag-a-agree siya na during the virtual consultation or consultation, meron silang kasamang AI na nagsascribe ng lahat ng pinag-usapan nila. So, yun. Pipirmahan lang ni patient na nag-a-agree siya. And if ayaw niya, okay lang naman. Need po authorization dyan, di ba? Kasi meron kasi minsan need para sa car insurance or tinatawag nilang auto insurance. Need po authorization. Saan authorization, Jonathan? Anong klaseng authorization? Yung kailangan po nila mag-provide ng medical records. Depende if need ng ibang entity. So kailangan nating magpa-authorize kay patient na sinishare natin yung information. Yan. Sabi ni Mallory, pwede rin po ba ikaw gumamit ng AI pag scribing ka? Hindi. Kung ikaw yung medical scribe, ikaw talaga yung mag-scribe, hindi ka gagamit ng AI. Unless permitted ka ni doctor na gumamit. Hindi ka basta-basta pwede gumamit. Kaya lang siya gumagamit ng AI kasi siya yung may-ari ng clinic. Siya may-ari ng clinic, guys. Siya, yung doctor na yun, siya yung may-ari ng clinic, siya yung boss ko. So, siya lang yung gumagamit ng AI para sa chart notes niya. Yung ibang mga ano doon, mano-mano talaga. So, pinagawa niya ako ng consent form para parang ano siya, form siya na pinapapirmahan sa patient na nag-agree sila na gumagamit siya ng AI while the consultation. Kung ayaw naman ni patient, okay lang naman. Pwede namang mano-mano. Pero si doc kasi gusto niya yung gamitin yung AI. Oh. Yun, depende talaga sa doctor. Pero kung ikaw tauhan ka doon, kuwari medical scribe ka talaga, hindi ka pwedeng gumamit ng AI kasi hinire ka nga nila doon para mag-scribe ka. So, yun yung trabaho mo. Hindi mo siya pwedeng ipagawa sa AI. Yun, depende yan. Pwede mo naman, Melody, tanongin yung doctor mo kung ipapayagan ka. Depende talaga. Ayun. Laboratory request form. So, napag-usapan na natin to. Used by doctors to request specific laboratory test, detailing the test needed para kay patient. So, pinapasa naman natin to dun sa laboratory para gawin yung lab test kay patient. Next, discharge summary forms. Prepared when patient is being discharged from a hospital or clinic, summarizing the care provided, medication, and prescribed and follow-up instructions. So, ito pong discharge ano daw? Nabulol pa? Discharge summary form. Ang gumagawa po nito is yung provider o yung naka-assigned na therapist dun kay patient. Kasi sila ang nagsasummarize nito eh. Sila ang nagsasummarize niyan. Care provided, medications prescribed, yan. Ginagawa nila yan sa EHR. Tapos isi-save nila sa PDF file. Tsaka nila i-upload dun sa pinaka-file ni patient. Tapos minsan may instruction sa'yo
si provider. Sasabihin sa'yo, Martin, can you send this discharge summary form to the patient's general practitioner? So gusto niya, isend mo Martin sa general practitioner ni patient itong form na to. Na na-discharge na natin si patient sa clinic, ito na mga care provided natin, tapos magbibigay siya sa'yo ng details. Ito yung general practitioner name, ito yung fax number nila, ito yung phone number, magbibigay sa'yo ng details si doctor para ma-send mo na yung data. So yun, send mo lang siya via fax, tapos na, ganun lang, madali lang. Next, physical examination form. Used during routine checkups or physical exams to record findings of the physical assessment. Okay, meron na akong ipapakita. Medyo madali tayong matatapos ngayon. Tapos yung mock calls nyo kay coach, din siya. Teka lang ha. Bumababa na naman yung upuan kong sira. Ay, naku. Okay, next. So itong ginagamit na, itong parameters na nakikita nyo na to, ito yung ginagamit namin before sa BPO. So ito yung mga sinusunod na guidelines ng mga agents namin kapag nagko-call sila. So nasa utak na nila yan. Nung naging medical VA ako, since walang guidelines na may guidelines na sinusunod pero hindi siya like yung ina-expect mo na naka-document talaga siya, babasahin mo, ititrain ka talaga para doon, walang ganun. Walang ganon. Kaya itong guidelines na to, nakatulong siya sa akin. Na-instill siya sa akin nung nagtrabaho na ako doon dahil ako nga yung nag-check ng calls na dapat pag nag-call ako, dapat ganito. Dapat ganyan. So number 1 guideline, offer a statement of willingness to help prior to providing a response to the customer. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, una pa lang, kapag nasabi niya na yung concern niya, may sasabihin kang willingness to help. Let me help you with that. I can do that for you. Yung mga ganong statement. So, kailangan may ganon ka daw na statement para ma-feel ni customer or ni patient na, ay, kaya niya ako tulungan. Ang mga ganon, di ba? Dapat kaya niya sagutin yung mga tanong ko. Next, number 2, use courtesy phrases like please and thank you. Ayan. Sa mga hindi talaga pa nagko-calls, minsan nakakalimutan niyo yung please or thank you. Every time na magpo-provide si patient ng information niya, always say thank you. And kung umare, may kukunin kang information sa kanya, lagi ka dapat may please. Can you verify your date of birth, please? Can I get your SSN number, please? Laging may ganon. So kapag binalik niya sa kanya, sa inyo yung information, laging may katumbas na thank you. Okay? Next, follow all, hold, and transfer. So, anong ibig sabihin ng follow all, hold, and transfer? Ibig sabihin nun, follow mo yung guidelines natin sa hold and transfer. Hindi mo siya basta-basta pwede i-put on hold. Hindi mo siya basta-basta pwede i-transfer. You have to ask permission first before you can do that. And pag i-hold mo siya, you have to mention the amount of time that would take you kung kailan ka babalik sa call, no? Hindi pwedeng basta-basta ka na lang umalis, basta-basta ka na lang din babalik. Next, 4, offer brand or LO. So, sa una to, pamute na lang ako nung naka-unmute. Yan, si Miss Joy, naka-unmute ka. So, sa offered brand or LOB, sa una pa lang na call, kailangan masabi mo yung branding nyo. Ano ba yung branding nyo? Ibig sabihin, anong pangalan ng clinic? Anong pangalan ng clinic nyo? Yung LOB is line of business. Anong department ka? Nasaan ka ba? Kuwari, hi, this is Jen from ABC Clinic. From kung anong department ka. Kung may specific department ka. Kung wala naman, okay lang na ABC. Kung anong pangalan ng clinic, yun na yun. Next, made empathy statement. So nasabi na natin to na you have to provide your empathy statements kung nagsabi si customer or si patient ng concern niya, medyo emotional siya, yun, provide the right emotional support to the customer. As simple as I understand, pwede na nga yun eh. Kasi yung iba nahihirapan silang mag-empathy. Kasi nga, hindi pa sila masyadong marunong mag-calls. Ano ba yung mga ibang empathy statements na pwedeng general? Kapag nakakasad yung sinabi niya, I'm very sorry to hear that. Mga ganong eme. Kailangan may mga ganon kang sinasabi.
Next, perform the right actions for the customer or the patient. Tama ba yung ginagawa mo during the call? Mamaya, kung anong mga sinesend mo na form sa kanya, mali-mali naman yung mga forms na sinesend mo. Mamaya, nag-book ka ng appointment pero mali naman yung appointment na binook mo. So, dapat you have to ensure right action siya dun sa concern talaga ni customer. Next, answer the call promptly. So, within the first 3 rings or 4 rings, dapat nasagot mo na yung call. Next, adhere to policies and procedure. Ano ibig sabihin yan? Kung anong policies and procedure ng clinic ninyo, yun ang susundin mo. Hindi procedure kung anong natutunan mo dito. Mamaya, hindi naman applicable ang mga procedure na nabanggit natin sa clinic na pinagtatrabahuhan mo. Yun yung sinusunod mo. So, dapat sundin mo kung anong policies and procedures sa clinic. So, iba-iba kasi talaga ng processes ang bawat clinic. Iba-iba sila ng preferences. Depende talaga. So, dapat aralin mo yun. Next, documentation. So, complete all necessary documentation and appropriate completed comments. Dapat lahat yan naka-document. You have to make sure before you, after you end the call, naka-document siya ng tama sa EHR or kung saan man gusto po ipa-document. Nandun yung date, yung time, kung sino yung nakausap mo, anong napag-usapan nyo, anong resolution yung na-provide mo sa concern niya. Next is adhere to HIPAA guidelines. So, importante din to. Napaka-importante na dapat nakapag-HIPAA verification ka before mo kinausap yan, yung patient. Next, and use customer's name to address the customer appropriately. Sa US, hindi po tayo gumagamit doon ng miss or ma'am or sir. So, ina-address natin siya using first name. So, for example, ang tumawag ay si Annie. Annie ang tawag ko sa kanya the whole call. Annie ang tawag ko sa kanya. And you have to make sure na you use the customer's name palagi kapag kausap mo siya para ma-feel nila na personalized na sila talaga yung kausap mo. So, first name basis. Next is use standard greeting. So, kung anong greeting ang ginagamit nyo sa clinic, yun yung gamitin mo. Kung wala naman, kung may standard greeting ka na talaga sa isip mo, yun na lang yung gamitin mo. Hi, this is Martin from ABC Clinic. How can I help you? Mga ganon. So, kung may standard ka na, huwag ka na paiba-iba para hindi nakakalito during the call. Next, give accurate and complete information. So, you have to make sure lahat ng sinabi mo kay patient, tama. Diba? Tama and kompleto. Hindi mali-mali. Kasi kapag na-misinform mo yan si patient, pwede kanyang ireklamo. Sometimes, yung mga patient na to, nagsusumbong sila. So, nagsusumbong yan. Kapag nandiyan na sila sa consultation nila kay doctor, doon sila magsusumbong. So, kala nyo lang bati-bati kayo, pero pagdating doon sa doktor, sinumbong ka na. Ganun yan. Kaya hindi ka talaga pwedeng maging rude or hindi ka pwedeng parang tatamad-tamad ka, wala ka nang ganang kausap during the call kasi possible yan na isumbong ka. Kasi nga yung namin, therapist nga namin, nasusumbong pa dun sa boss namin. Yung pa kayang ikaw na medical receptionist, susumbong ka niyan kapag meron kang hindi niya gusto na ginawa mo. Or may mga mali kang information na binigay sa kanya. Mali-mali ka, ganun. Susumbong ka niyan. Meron kaming therapist na sinumbong dun sa pinaka-boss namin kasi late daw, nung virtual consultation daw, sa kotse daw. Tapos, hindi daw umattend ng session pero siningil daw siya. Ayun, yung mga ganong sumbong. So, masusumbong yan. Pwede silang mag-email sa pinaka-director ng clinic. Yan, pinaka-boss. Next, offered assistance to ensure all the customer or patient's questions and concerns have been addressed. So before you end the call, you can ask, is there anything else that I can help you with? Ganon. You have to ask that para ma-ensure mo na okay na ba tayo? Lahat na ba na-resolve natin? Okay na ba? Wala na bang problema? So pag na-ensure mo na yon, pwede mo nang i-end yung call. Para na natin, na wala na siyang additional pang questions. Yan. Clear naman to, no, guys? So, wala to sa training material natin kasi personal ko tong ginagamit sa trabaho ko dati. So, i-chat ko na lang siya sa inyo if gusto nyo siyang gawing like reference. Yan. Kayo na lang mag-put ng bullet points, no?
Copy-paste ko na lang siya. Okay. Wala. Ayan, tapos na to eh. Tapos meron pa akong isa dito. Ayan, so ganyan lang naman kasimple yung yung dial pad. Napakasimple lang naman ng dial pad. Ito dial pad to sa Ring Central. Madali lang siyang i-navigate. Yung Ring Central kasi mas ginagamit siya ng mga clinic sa US talaga. So possible din kasi na yun yung gamitin nyo. Yung dial pad niya napakasimple lang ganyan. Dial mo lang yung number kung may tatawagan ka. Tapos yung hindi ko kasi mapakita sa inyo yung hold button kasi hindi ko siya mapu-pull up dahil siya nakapangalan talaga yung pangalan ng company, hindi ko siya ma-share sa inyo. Pero yung pinaka-hold button nun ng transfer, napakasimple lang din naman ng itsura, kaya hindi naman kayo malilito. Kung gusto nyo sa training pa lang, kuwari nasa training pa lang kayo, hindi pa kayo pinag-a-accept ng calls, ganyan. Pwede nyo naman paglaruan muna or sabihin nyo doon sa supervisor nyo, pwede ko po bang tawagan yung co-medical VA ko, itatry ko lang kung paano mag-transfer, kung paano mag-ganto, yan. Para lang kapag may kausap ka ng patient and kailangan mong i-put on hold or i-transfer, hindi ka na mararattle during the call na, ay, paano ba to gawin? Ganyan. Para hindi ka naninibago. You can ask that naman. And I'm sure they would cater your request kasi para rin naman yun sa kanila. Diba? Para rin naman yun sa kanila na hindi ka gulo-gulo during the call. Ayan. So, ang Ring Central kasi marami siyang function. Pwede kang yung message na to, message mo to sa sarili mo. Pwede kang mag-notes doon. Sa video, pwede din makipag-video conferencing, pero hindi tayo nag-o-offer ng ganyan sa mga patient. So, yung calls, dito na-receive yung calls. Sa text, pwede din tayo mag-text kay patient. Sa fax, ayun, pwede tayo mag-send ng fax sa Ring Central. So dito, ayan, dito sa Ring Central na to, nakapag-send ako ng mga faxes ng mga ganitong dates. O yan lang, successfully sent yan. Yan lang ibig sabihin nun. Ganun lang naman siya. Ayan. So sa US gumagamit tayo ng phonetic alphabet. Ano po yung hindi naman general na ito dapat yung gamitin, pero sa call center kasi or sa BPO, ginagamit namin to para kapag nagpa-spell out or tayo ng information, ayun, may Aming, thank you. Hindi ako sabot. Pa-mute na lang. Ayan, nakamute na ba siya? Ayun, so meron tayong gantong sinusunod para mas madali nating ma-spell out kay Alpha, patient. Bravo, Charlie, Delta, kung anong niabot naman may kingulaan eh. May naka-unmute ka, Amay. Hindi niya alam pa rin, no? Amay Monteroso, naka-unmute ka. Ayun, nakamute na siya. Ayun, so ito yung ginagamit natin para ma-spell out natin ng maayos kay patient yung information. So meron pa rin naka-unmute si Marby Lu Paragat Trosyo. Ayan, binabanggit ko na yung pangalan nyo para alam nyo na lang. Ayan, so for example, mahirap i-spell out yung information. Sometimes sasabihin ni customer, pwede mo bang i-spell out? Sometimes kasi mahirap intindihin yung iba nating words, yung iba nating letters, mahirap din intindihin yung kanila. Ang napansin kong nahihirapan ako sa kanila is pag binibigkas nila yung SF, mahirap kapag hindi nila isi-spell out sa akin. Kapag buo yung word na intindihan ko, pero pag ini-spelling nila tapos hindi sila nagpo-phonetics, ano daw? Parang ganon. Minsan kasi groggy yung minsan pangit din kasi yung reception ng call, kaya hindi rin, or pangit yung quality ng call, kaya hindi mo rin masyadong maintindihan. So pag sinabi mo, kuwari, si Marby, sabi ni customer, can you spell out the doctor's last name for me, Marby? Sabing ganun. Ang hirap ng last name ni doctor. Kuwari, Virgie. V as in Victor, E for Echo, R for Romeo, as in R for Romeo, E for Echo, ay tama ba? Virgie. Okay. J for Juliet, E for Echo, E for Echo. Ganun mo siya isi-spell. Para mas maintindihan. Can you tell me your name again? Sabi ni patient na ganun. My name is Jen. That's J for Jack, E for Echo, N for Nancy. Ayan, para ma-spell out mo ng maayos. Ganun lang, no? So ito, generalized naman to. Nakikita to sa Google. Kung gusto niyo siyang tingnan, pwede niyo naman siyang tingnan. Okay, tingnan natin. Para madali, pag nagpapaspell out kayo in phonetics,
nagsispell out kayo in phonetics, madali yung pasok ng information, hindi nakakalito. Yan. So, ito additional information lang din because we have time. Mabilis lang, run through lang natin. So, there are 4 rules for productive calls. Number 1, you have to enunciate. So, communicate effectively for patient to feel welcome and understood. Number 2, enthusiasm. Yan, kailangan medyo positive ka naman. Maayos yung tono ng boses mo. 'Di ba? Para alam nila na ready kang tumulong talaga sa kanila. And next is empathy. So, genuine compassion mo sa patient na gusto mo talaga siyang tulungan, gusto mong i-schedule ng maayos yung appointment niya kung yun lang naman yung concern niya, so napakadali lang naman. Next is engage. Harbor interest in patient and search for option to aid in any process. If ever meron pa siyang ibang mga request yun, tingnan mo lang kung kaya mong i-cater yung mga request niya. Create a consistent, hindi, skip na natin to. Mindset, script, and tone. So when answering phone calls and overall assisting a patient, one should follow this standard to deliver effective and deliberate care as a first impression. Kapag kasi ikaw ang sumasagot ng calls, kapag ikaw ang medical receptionist, ikaw yung, lalo na pagbago yung mga patient, ikaw yung first impression nila sa clinic. Kasi ikaw yung una nilang nakausap. So, ikaw yung pinakamuka. Ikaw na yung pinaka-branding ng clinic ninyo. So, kung masungit ka kausap or tinatamad kang kausap or mali-mali ka during the phone, iyon na yung magiging first impression niya sa clinic ninyo. So, kailangan meron kang maiwang magandang first impression. Number 1, mindset. How to approach the call and inquiry. Number 2, script. The proper flow of the conversation. Again, wala tayong script, so ikaw na lang bahalang mag-create ng proper flow sa pagka-converse kay patient. Next is tone. So, how to enunciate or react to the requested service. So, ano ba yung mindset? So, kailangan enthusiastic ka during the phone. One should appear engaged, intelligent, and able to take control of the scenarios. So, customer is viewed as an important element, not as a disruption. Ang mga customer, ang mga pasyente, importanteng element yan. Kasi kung walang pasyente ang clinic mo, wala ka din naman dyan. So, kailangan i-handle mo sila with care. Next, approach the situation with positive attitude and want to assist the client and the patient. So, pag may sinabi siya na concern niya, let me assist you with that. I can certainly help you with that. Dapat may mga ganun kang statement. Next, script. A script helps the conversation flow. Have an outline, certain scenarios, know how to handle specific questions and concerns. So, syempre, bago ka pa lang, di ka naman talaga sanay na nagko-calls. For example, ganun yung background mo, wala kang experience sa pagko-calls. Dapat, create ka na ng mga possible scenarios sa clinic. So, ang makaka-help sa'yo dyan ay ang pagkinig sa call series ng YouTube ni Coach Jen. Yun, makinig ka ng call series ni Coach Jen. Pakinggan mo mabuti kung paano ba hinahandle yung pag-ang-call itungkol sa prior authorization. Paano ba ang ginagawa pag ang call ay scheduling of appointment. Paano ba pag-referral, yung mga ganyan. Para alam mo na yung gagawin once you're in there. Next, consistency of how information is delivered. Effective and personable. Next, knowledge of basic protocols and regulations of services to aid the patient. So, dapat alam mo yung mga regulations and processes nyo sa loob ng clinic nyo para makapag-provide ka ng right information. Tone. Take control of the conversation. Be the boss. Kapag kasi ikaw ang nagko-calls, kailangan ikaw yung nagda-drive ng call. Hindi parang inuutusan ka lang ni patient, no? Kasi ikaw yung nakakaalam ng mga information dyan. So, dapat ikaw yung nagda-drive ng call, hindi ikaw yung parang inuutos-utusan ka na lang ni patient, no? Of course, you have to be respectful, pero ikaw dapat yung nagda-drive ng call. Number 1, respectfully guide the conversation. Engage clients are more likely to share valid information about their expected care. So, yung mga kailangan mong itanong, like their preferences, yan, dapat maayos mo sa kanilang maitanong yung mga ganyan. Enthusiastic approach to calls, develop trust within the facility and the client. Ability for the client to feel important and develop a positive connection to the facility. So, kung maayos mo kasi na-handle yung call, maayos mo siyang natulungan, yun, matatandaan ka talaga niya.
Sometimes, kung marami kayong receptionist sa clinic, tapos favorite ka niya, si patient kahit may kausap na siyang iba, kuwari, may kausap niya si Jonathan, pero ang hinahanap niya pa rin ay si LM. Ganon, may ganon. Can I talk to LM, please? May ganon. Can I talk to Martin, please? Ikaw na yung kausap, iba pa rin ang hinahanap. Ganon siya. Kapag masyado kang magaling. Kapag masyado kang magaling, ayan, ikaw yung favorite ni patient na kausap. Ikaw lang yung gusto niya. Sa'yo lang niya gustong mag-share ng information. May mga ganong pasyente, may favoritism. Tapos sometimes, sa sobrang galing mo, sobrang bait mo sa call, na-assist mo talaga siya, chichika ka pa niyan kay doctor na, si ano nyo, si receptionist nyo, si Jonathan, ang galing-galing. Si receptionist nyo, si Angelica, ang galing. Ganyan. Yung mga ganyan silang comments. No, kino-comment ka nila dun sa client mo, which is good. Kasi para rin naman sa inyo yon, no? Next, specific standards of care. Phone skills can be learned, but positive attitude cannot be trained into an employee. That's true. Sabi ko nga dun sa manager ko, dun sa second client ko, ang skills ay natututunan. Ang attitude ay hindi. Ang work ethics ay hindi. Kung ganyan na siya katagal na talagang ganyan na ang attitude niya sa work, hindi mo na mababago yun kasi naka-innate na yun sa sarili niya. Pero yung skills, like hindi siya magaling masyado dito, pwede yun matutunan eh. Madali lang yun remedyohan. Kaya nga sabi ko sa kanya nung huli, dahil nag-hiring sila nung nakaraan, sabi ko, kuya kasi tawag ko doon, kuya, hindi lahat ng magaling sa communication skills ay yun yung right employee. Kasi ako, ay meron din ako mga employee sa butika ko. Kaya alam ko yung sinasabi ko. Sa tagal kong nag interview ng mga tauhan, malalaman mo na hindi lahat ng magaling magsalita ay magaling talaga. So yun lang naman yung gusto kong parang 2 cents ko sa kanya. Bigyan ng chance yung mga taong hindi magaling masyado sa communication skills, pero nakita mo na maganda yung attitude towards work. Okay. Personalized calls in order to establish relationships. So you really have to address the patient by their name para naman ma-personalize mo yung call. Alam nilang sila yung kausap mo. Clarify the client's needs and provide accurate information. Be knowledgeable of the information. Do not sound scripted. O kaya naman parang may binabasa ka dyan. Monotone ka lang. Wala kang katono-tono dyan. So, kailangan lahat ng information na alam mo, confident ka na yun talaga yung tama para maniwala siya sa'yo. Next, be friendly but also efficient with time and topics of communication. Next, verbalize urgency in gathering answers to the client if unavailable immediately. So, for example, tumawag si Ryan, siya yung patient natin. Meron tayong question ni Ryan na hindi natin masagot during that phone call. So, you have to tell Ryan na, Ryan, this would take me like 24 hours to get back to you. Yun, kailangan may time frame ka. Hindi parang, sige, babalikan na lang kita ha. Pero di mo alam kung kailan. Yun, kailangan magsabi ka kay patient na tatawagan mo siya, o kailan ka ngayon tatawag. Within 24 hours, within 1 hour, within 30 minutes ba, magagather mo na yung information, matatawagan mo na siya. So you have to provide those time frame. Kailangan mo siya i-verbalize kung gaano katagal para hindi siya nag-iintay and hindi siya tatawag ulit na magpa-follow up, no? So when answering phone calls, state the name of the practice, your name, ask how you can help. So ganun siya dapat, yung opening greeting mo. Next, nasabi na natin to, yung pag-answer ng ring. Ito nga, second ring lang, gusto niya na. So, yung iba nating mga guidelines, 3 rings, 4 rings, okay lang. Yun. Depende talaga yan sa practice kung gaano kabilis daw nyo dapat i-answer yung call. Doon naman sa clinic namin, as long as ma-answer yung call, okay lang. Kung ma-route siya sa voicemail dahil hindi nasagot, you have to get back to all those voicemails. Kuwari, hindi natin nasagot yung tanong ni Ella, nag-leave ng voicemail si Ella na patient natin, kailangan natin i-call back si Ella para ma-address natin yung concern niya based doon sa iniwan niyang voicemail sa clinic. So lahat ng voicemail na yon kailangan balikan. Hindi pwedeng hindi. Next, ask questions specific to the patient. Kung meron specific to the patient like their name, yung mga specifications before you actually mag-move forward kay sa calls. Of course, mag-aano ka muna dyan. Magpo-probing ka muna. Maghihipa ka muna.
Okay, nasabi na natin yung ang empathy. Beware of the language used. Use understanding, ensure understanding of medical information. Again, during the call, hindi ka pwedeng mag-medical term kung hindi naman medically allied ang customer mo. Kasi hindi ka niya maiintindihan. So, dapat jargon yung terms na ginagamit mo, or jargon, mali. Layman's term yung ginagamit mo para maintindihan ka ni patient. Avoid abbreviation, acronyms, mga medical terms na ikaw lang yung nakakaintindi at yung mga medical professionals lang yung nakakaintindi. Next, write down information na hindi ka familiar sa mga sinasabi niya. Like, mga may sinabi ba siyang unfamiliar terms, unfamiliar services, or mga hindi niyo naman ino-offer. So, pwede mo siyang itanong sa client mo afterwards kung hindi ka talaga familiar. Next, nasabi na rin natin tong hold. Okay na tayo dito. Pag ni-retrieve mo yung call, thank you for patiently waiting. Yan, kailangan mo sabihin yun. Guidelines for communicating quality care. Emphasize what you can do. Delay in response is better than eliminating the possibility to assist in care. So, mas okay daw na delay yung response kaysa naman mag-provide ka ng hindi magandang and accurate information or yung parang nag-eliminate ka ng possibility na ito yung possible na sagot sa tanong mo pero hindi ko sure kung tama yun. Hindi. So, dapat accurate siya. Okay lang ma-delay tayo ng response, like tatawagan mo na lang siya, i-call back mo na lang siya kapag hawak mo na yung tamang information, kaysa naman during the call, nagpo-provide ka ng mga bagay na hindi ka naman sigurado. Next, deliver quality or benefit of service first and discuss price last. Kung nagtatanong sila ng specific service, like kung mental health clinic, nagpo-provide ba kayo ng may mga tanong siya about psychological assessment. So discuss mo muna paano nangyayari yung mga assessment, ano yung proseso, kung gusto niya mag-move forward, saka mo i-discuss yung presyo sa huli. Okay? Ganun siya. Next, express confidence and empathy even when faced with a difficult situation. An emotional connection will have a long-lasting effect that encompasses trust. Ayan. So, importante talaga ang ating empathy statement sa customers or sa ating patients. Ayun, natapos na. Yun lang siya, guys, no? So, maaga tayong mag-end today. Meron ba tayong questions for today's training? Madali lang naman. Actually, ako, dapat yung mga hindi talaga sanay mag-calls, dapat yung makuha yung trabaho may calls. Kahit hindi sobrang dami, pero dapat meron. Kasi doon nyo talaga mapapractice yung communication skills ninyo. Sa experience ko, nung 21 years old ako na nag-start ako sa BPO, doon ko talaga na-practice yung communication skills ko. Kasi sa school naman, hindi naman kami talaga nag-speak ka naman ng English, pero hindi all the time, no? Hindi mo talaga siya ma-practice yung communicational English, yung hindi parang structured siya, kabisado mo, kaya mo alam, ganyan. So, hindi ako magaling sa communication noon until magtrabaho ako sa BPO. Under pharmacy services ako noon, health insurance account based in New York. So, wala akong choice kundi matuto kasi yun talaga yung trabaho ko. So, 2 years ako nag-call. After 2 years, na-promote na ako ng quality analyst. So, ako na yung nag-check ng mga calls, ng mga gawa nilang cases, kung tama ba. After nun, parang na-stagnant yung yung com skills ko. Hindi na siya ganun kaganda. Kasi nga, hindi ko na siya nagagamit. Parang na-stuck siya. Wala naman akong kausap in English sa bahay na talagang full English. So, hindi ko siya mapapractice. Wala rin naman akong kamag-anak na AFAM. Wala naman akong... So, saan ko siya papracticein? No? Hindi ko talaga siya napapractice. Yung communication na talagang conversational. So, ang nangyari, nung naghahanap na ako ng client, ito, yung first client na land ko, para ulit akong first timer. Alam ko kung anong sasabihin ko, pero yung conversation, hindi ko siya masyadong madala. Parang gano'n. Hindi katulad ng dati kong skill. So, I have to practice again. I have to listen to people talking. Ganun. Kailangan ko talagang manood ng mga series na English. Paano ba sila makapag-usap sa isa't isa? Mga ganyan. Para lang maging komportable ako ulit. Tapos yung second client ko, kaya ako siya talaga kinuha kasi maraming calls.
Kasi gusto kong i-enhance yung communication skills ko. Kapag kasi may communication skills ka, talagang alam mo kung paano mo i-deliver ng maayos yung gusto mo. Maraming gamit yan. Hindi lang yan sa trabaho. No? Hindi lang yan sa trabaho. Sa ano yan eh? Sa pag-gain din yan ng client. Magagamit mo yung skills na yan sa interview. Paano ka magpaikot ng client? Paano ka magpaikot ng client? Paano ka makakagain ng client? Kailangan magaling yung ano mo, yung bibig mo rin. No, 'di ba? Minsan, may skills ka naman, pero natalo ka ng taong magaling magsalita. 'Di ba? So, 'yun. Gusto mo ba 'yun? Mas magaling ka naman talaga based sa skills, sa admin skills, alam mo paano gawin 'to, alam mo paano kalikutin itong mga Google Suite na 'to, alam mo kung paano mag-EHR, alam mo 'yan lahat, no? Pero hindi ka marunong masyado makipag-communicate. So talo ka pa rin ng taong magaling ang communication skills kahit sobrang dami mo pang skills. So prioritize nyo rin yung communication skills. Rather than the advanced skills din natin na, of course, you have to learn that. Pero yung mga bagay na yun, mas madali kasing matutunan. Mas mahirap kasi talagang matutunan yung com skills. Kailangan mo talaga kasing practicing talaga. Ayan. Sabi ni Jonathan, kahit ano na lang siguro basta magkatrabaho at kumita. Ayaw na ayaw mo na ba dyan, Jonathan? Parang ayaw na ayaw mo na dyan kung saan ka nag-work. No? So, if there is fear na nararamdaman nyo, like, kuwari, na-invite na kayo na interview pero natatakot ka, tapos hindi ka nag-attend, yung fear na yun, tandaan mo, sa moment lang naman na yun eh. Hindi naman siya forever. So, kapag natapos mo na yun, o di tapos na, wala nang fear, ganun lang siya. Kailangan mo lang talaga siyang pagdaanan. Yung iba kasi, trainees, sasabihin, may interview pa ako sa ganito, pero ayoko pong attendan kasi parang hindi ko pa po kaya, mga ganyan. Parang hindi ko po kayang itawid coach, ganito, ganyan. Parang kulang pa po ako sa communication skills, di ko po kayang sagutin yata yung mga tanong. Yun, nawawalan sila ng kumpiyansa sa sarili. Yun, kailangan mo munang practicein talaga. Pero kung meron ng opportunity na nakadyan sa'yo, nasa mukha mo na, itawid mo na lang. Eh ano naman kung ma-reject ka? At least, alam mo na kung ano mga tinatanong nila doon. Ano ba mga tinatanong ng direct client? O, dinilista mo sana para sa susunod na na-interview ka ulit ng direct client. Alam mo na yung mga possible questions that may arise. Di ba? May matututunan ka kahit na-reject ka. Yes po, agree. Speaking po is a skill. Okay, di ba? The only way to improve your skill is to keep doing it. No, ganun talaga. Kapag kasi hindi mo siya ginamit, parang mawawala siya eh. Parang ganun. Yon. Especially outside work setting. Yan. Kasi yung mga clients, minsan tatanong nila, may mga ano silang mga questions like, yung client ko kasi yung first client ko, lagi nakikipagkwentuhan. So to the point na naubos ka na. Naubos ko na mag-English. Minsan yung mga meeting namin, lalo na nung bago ako, syempre tinuturuan pa lang ako. 2 hours, yung mga meeting namin, 2 hours, 1 hour, ganun katagal. Hindi naman maabot ng 3 hours, pero syempre tinuturuan ka ganyan. So sometimes, pagpasok niya sa meeting, pagkukwentuhin ka niya muna. Like, tatanong niya kung anong nangyari sa'yo ngayon, nakamusta naman yung anak mo, ganyan, pagkukwentuhin ka niya. So, dapat marunong kang makipag-chika-chika din. Ayan, iwas muna daw sa K-drama, English muna yung panoorin nyo. Ako, ang pinapanood ko na nakaka-help talaga sa akin is na series na English. Eh, siguro bias lang ako. Big Bang Theory. Ayan, nasa Netflix siya. Favorite yan. Big Bang Theory. Malapit na ako matapos. Tsaka natapos ko na yung Young Sheldon. Ayan, mga favorite kong panoorin na English. Yung iba kasi natapos ko na. So, ito na lang yung pending. Ma'am, kaya po ba maging VA? This is supposed to be my first job sana. Then, sinugal ko po dito sa VAs of the Future. Fresh grad po, medtech. Kaya naman. Yun nga lang, kailangan mo talagang practicein lahat, no? Kailangan mong practicein lahat. And kasi, iba-iba naman tayo ng path. Hindi pwedeng sabihin natin na, oh, newbie ka, dapat pang agency ka lang. Hindi ganun eh. 'Di ba? Hindi natin masasabi yan. Kaya lahat applyan mo. Kasi hindi natin masasabi na dito ka lang o para ka dito. Kasi may mga newbie na natatanggap na naka-direct client.
'Di ba? Depende rin talaga sa preference mo. Bawal ata introvert sa phone handling. Parang hindi naman, Fatima. Marami akong kakilala noon sa BPO na introvert naman sila pero magaling naman sila mag-calls. Matanggap o hindi, bahala na. Ako kasi coach, nabablangko kapag kabado. Kahit alam ko yung sagot, nawawala talaga. Ayan, kailangan mong practicein yung ganyan, Madel, para hindi ka na mental block, no? Practicein mo ng practicein. Okay, i-record mo yung sarili mo na nagsasalita ka in English, practicein mo kung paano sagutin yung tanong, tapos i-record mo yung sarili mo para lang alam mo kung anong sound mo, ano ba yung sound mo. Kapag sinasabi mo yung mga certain words na yan. Kung may kailangan ka pa improve, at least nakikita mo na talaga agad, ay ito, parang nami-method lock ako sa tanong na to. Ulit-ulitin ko nga, parang gano'n. Kahit sa una, parang scripted ka sumagot, ano naman, at least madideliver mo yung sagot. Ganun talaga sa una kapag nagpa-practice ka. Parang lahat na lang ng pina-practice, parang lahat ng sagot mo sa mga tanong is scripted. Kasi nga, nagpa-practice ka pa lang. That's understandable. Parte yan ng parte yan ng proseso mo para mag-improve ka. Kaysa wala kang ginagawa, 'di ba? Para makarating ka dun sa point A to point B na gusto mo talagang puntahan. Yan. Yan, recommended daw. Yan, Yes to Big Bang Theory. So, kung meron kayong Netflix, pwede naman kayo manood nun. Ano siya, hanggang season 12. Nasa season 9 na ako, patapos na. Coach, pwede po pahingi ng summary ng flow and process from receiving to end, like new patient? Pwede naman. Iba-iba kasi ang new patient natin, Mary Rose. Depende sila sa kailangan. Ano bang particular scenario ang gusto mo? Kung pang particular scenario, pwede mong i-browse yung sa YouTube ni Coach kasi may flow na talaga yon. Yun. Suggestion ni Jana is to really keep communicating in English. Reading and watching is so much different sa actual speaking. Yes. Kailangan pinapractice mo talaga verbal. Hanap ka ng kapraktisan. O di ba sabi nga ni Martin, yung ginamit daw na AI ni Coach, yun daw yung ginagamit niyang kapraktisan niyang mag-English. So, pwede din kayong ganon. Gumawa po kayo ng abang or kaya ng fonyo para mapilitan ka mag-English. O, gumawa daw kayo yung mga walang jowa dyan. Natatawa ko doon sa dati naming training. Meron kasing nag-message sa kanya, parang iba yung nangyari, parang hindi client parang naging afam yung nangyari, hindi parang trabaho. Hindi parang trabaho, tapos tawa siya ng tawa. Sabi niya, Coach, client ang hanap ko, pero parang afam yung lumalapit. Sabi niya, no? So, ayun, no? Trabaho muna hanapin niyo bago jowang afam. Okay. Meron pa ba kayong tanong? Meron pa ba kayong Tinder pa lang? Mag-ano muna kayo, makipag-ano muna kayo sa mga foreigner, tapos practicein nyo muna. Ayan, sabi ni Shine, chat GPT, input ka lang ng prompt, parang chika-chika lang. Ayan, para ma-practice daw ang English skills. Practicein nyo lang. Ulit-ulit lang, ulit-ulitin mo lang. Masasanay din yung dila mo dyan. To the point na parang dire-diretso ka na. Ganun. Normal yun, yung parang nabubulol ka, nauutal ka, wala lang yun. At as long as maitatawid mo, okay na yun. Meron ako mga interview na nabulol-bulol din ako, pero natanggap naman ako, di ba? Parang, ala naman yun sa mga client, kung nabulol ka lang, okay lang yun. At as long as masasagot mo yung tanong nila, no? Yung mga foreigner, hindi sila particular sa grammar, sila. As long as na aano mo yung toss, okay yung thought process mo, okay yung mga sinasabi mo, okay na sa kanila yun. May tanong po ako. Mhm. Sorry, baguhan talaga. Okay Baguhan lang lang. kasi ako. Mhm. Allowed po yung mga VAs na mag-suggest or mag-advise. Kunwari yung scenario, may gustong magpa-sched ng appointment. Tapos, upon assessing, kunyari burn. Tapos, medyo mild lang ng Kumari ano? ng burn po yung pasyente. Tapos, upon Anong burn? assessing, nas, kunwari napaso. Okay. Tapos,
nung trinayage mo na siya, medyo mild lang naman pala. Tapos allowed po ba kami na mag-suggest na kahit hindi na siya pumunta sa clinic or mag-advise ng mga first aid, ganun? Or doktor lang talaga yung pwedeng magsabi? Depende siya, Fatima. Depende siya sa practice ng clinic nyo. Kuwari, yung specific, yung parang sinasabi mo kasi is parang employed ka sa hospital eh. So, yun, na-burn siya. So, applicable siya sa mga general. Hindi siya applicable para sa specialization, parang ganyan. So, kuwari, ikaw na-employ sa ganyan, tinatriage mo siya. Depende siya sa process ng triage ng clinic ninyo or ng hospital, no? Yun yung susundin mo. Kung pwede kayong mag-advise, sasabihin naman yan sa'yo. Kuwari, training ka. O, ganito yung triage process natin. Ito yung susundin mo. So, pag nakalagay doon na pwede kang mag-advise ng mga first aids, pwede naman. Pero if nakalagay doon na kailangan mo talaga siyang ipapuntahin, schedule ng appointment, kailangan talaga. Or meron din doon na mga guidelines to assess na itong call na to or itong specific calls na to is hindi na natin sakop to. Like, emergency na siya. Kailangan niya na magpunta sa ER, gano'n. Or 911, kailangan niya tumawag ng gano'n. Hindi na natin siya matutulungan agad. So, may mga guidelines naman yan. Hindi naman siya yung parang, kuwari, na-employ ka dun sa clinic. Kahit na sinabi natin na walang proper training, may mga documents naman na binibigay na, yun nga lang, ikaw yung talagang magbabasa. Na-answer ko ba yung tanong mo, Fatima? Yes, coach. Thank you. Welcome. Sabi ni Martin, seryosong suggestion po, speech shadowing practice po. English, show na may English subtitle habang ginagaya mo yung prawn, napapractice din reading ko. Talaga, search natin yan. Yung mga may mga suggestions na mga co-trainees nyo, ayan, sundin nyo, lalo na yung mga need pa mag-practice. No? Kasi kahit naman yung sobrang gagaling na, need pa rin nila naman i-practice yung mga skills nila, di ba? Ano lang talaga yan, masasanay din ikaw kapag ulit-ulit. Kailangan mo lang talaga mag talaga, exert ng effort sa mga ganitong mga bagay. Kasi ito yung mga bagay na hindi natin hindi natin masyadong na sa school. Yung conversational English. Hindi masyadong na pokpok sa school yung ganito. Meron pa bang tanong? So usually ang series ng interview is dalawa yan. Una, mag-i-interview sa'yo dyan, initial. Maaaring Filipino yung unang mag-i-interview sa'yo. Tapos yung final interview mo, yun na yung client talaga yung kausap mo. So ganun siya. Minsan naman, pag direct talaga, direkto na foreigner agad yung kausap mo. Wala ka nang kausap na Pinoy. Yun. Dire-diretso na. Pinoy na, foreigner na agad yung kausap mo. Last time, ang pinaka hindi ko gusto na accent ay Australian. Ayoko talaga ng ang hirap intindihin. Ang bilis nilang magsalita. At parang kinakain nila yung mga words nila. Meron kasi ang nag-reach out sa akin na na Australian doctor siya. So nag-meeting kami. Diyos ko, hirap na hirap akong intindihin. Hirap na hirap akong intindihin yung mga iba niyang words, pero hindi ko naman pinahalata na hindi ko naiintindihan. Pero naitawid ko naman. So yun. Iba, yung certificate po, kailan po mabibigay sa amin? Ayan, si Adminix ang makakasagot ng tanong mo. Adminix, kailan daw mabibigay ang certificate? Okay na ba? Nakapag-usap na ba kayo ng isang admin? Asan si Adminix? Tanungin natin siya, guys. Yung mga information about certificate, yan ang hindi ko masasagot. Ayan na, meron na daw certificate, complete na daw. Baka gusto mo nang i-browse yung Google Drive mo dyan. Kompleto na pala, sabi ni Myra. Ibang coach po ba yung billing, encoding, and dental? Yes, iba. Dental VA talaga siya. Medical biller talaga siya. Yung coach sa billing, medical biller talaga siya. Yung coach sa dental VA talaga siya. Exciting. Kasi may mga ipapakita sila dyan ng mga
mga ano, sa dental. Naka-enroll ba kayo doon? Meron silang ipapanavigate doon na EHR pang dental. So, exciting siya. Nakita ko lang sa chat, kaya kaka-excite pala ka ako. Ay, kala ko po need patapusin itong course. Ayun, ano, nung nag-PM sa akin, okay na daw, na-upload na daw ang certificate. Pa-check na lang ako. May tanong pa, guys? Good luck sa inyong pag-a-apply, no? So, last day na po na coach with you po. Yes, Martin, last day nyo na pala sa akin ngayong araw na ito. Yes, last day na. Ang susunod kong tuturuan ay batch 14. Gumawa na sila ng GC. So, may mga may mga bagong ano na tayo, bagong set of trainees. No, good luck na lang sa mga natitira nyo pang training and good luck din sa pag-a-apply ninyo. Sana makahanap kayo ng trabaho na para sa inyo talaga. Yun talaga yung pinagdasal niyo. May nabasa ako, coach, pag direct client daw, wala na masyadong tanong kaysa agency. Yes, ang mga tanong Madel usually pag direct client, situational question, direct to the point questions, walang paligoy-ligoy, kaya mas madali. Ayoko kasi ng mga tanong na mapaligoy-ligoy. Ayoko ng mga ganong tanong. Yung mga tanong sa direct client, kung mga direct yung interview nyo, prepare ka na ng mga situational question. Tsaka pagkukwentuhin ka talaga niyan. Kung anong ginagawa mo sa dati mong trabaho. Kuwari may nakalagay sa resume mo, gato yung ginagawa mo. Explain mo nga, parang ganon. Pag-explainin ka niya, nakalagay doon na marunong ka proficient ka sa Excel. O, anong ginagawa mo sa Excel? Anong mga particular tasks yung mga dati mo nagawa sa ganito? Sa client meetings, paano ka nagpa-facilitate? Nakalagay kasi doon, marunong ka mag-facilitate sa client meetings. So, make sure lahat ng nilagay mo dyan, sa resume mo, talagang ginawa mo sa dati mong trabaho. Kasi kapag direct client, kakalikutin ka talaga dyan. Kasi sometimes, yung ibang mga tasks na dati mong nagawa sa dati mong trabaho, ginagawa rin yun ng gagawin mo rin yan sa current job, kaya niya tinatanong. Okay? Kaya mo nilagay dyan dahil alam mo, so dapat alam mo siya kung paano siya i-verbalize. No? Ay, nakakasad naman, sabi ni Mark. Ganun ba, Martin? Parang tagal na nating ano dito, ako kwentuhan. Kailan nyo ba ako nakasama? Medical VA 1, 2, 3, tapos telemedicine 1, 2, tsaka ngayon. Yung friend ko po, nasa next batch na. Next batch na ng alin? Hello, Ray? Next batch ng ng medical VA. Yes, batch 14 na yung susunod. Yan, you're welcome. Wala namang lahat ng gusto mong malaman sasabihin ko. Paano po mag-sit-in sa batch 14? Kailangan mo pong mag-message kay Adminix na makikipag-sit-in ka. Pwede naman. Wala naman pong problema po dyan. Pwedeng mag-sit-in. Kahit nga yung mga dating-dati pa, nag-sit-in sila pag gusto nila mag-refresh ng information. Hindi naman sila naniningil ulit, guys. Huwag kayong mag-alala. Hindi ganun sa VAs of the future. Hindi sila naniningil-ningil dyan. Until when po kami makaka-access sa batch 13 para sa ating certificate? Forever siyang nandyan, hindi siya di-delete. So, download mo na, ganon. Wala naman siyang expiry date. Forever naman yung access nyo sa mga Google Drives nyo. Hindi naman yan maaalis. Like yung mga recordings, ganon, or mga certificate nyo. Lahat dyan, nandyan lang yan. Pwede nyong reviewin kapag gusto nyo. Yun. Mag-sit-in po ako sa EHR. Nabitin po ako, hindi ko masyadong nagamit. Hindi masyadong na-maximize. Ayun. Yun, yung mga nabitin sa EHR, pwede ulit mag-sit-in. Ako rin naman yun. Ako rin naman makikita nyo ro. Ako lagi nagtuturo ng 1, 2, 3. Day 1, 2, 3. Ayun. Tapos si Coach Ann ang 4, 5, 6. Si Coach Jen ang 7. Lagi namang ganun. Ayun. Kita-kita na lang tayo sa mga gusto ulit mag-EHR. Tsaka pila na lang ulit kayo, no? Alam niyo naman yung kalakaran natin dito. Mag-exert na lang kayo ng maraming pasensya. Alam niyo na yan. Kasi marami tayong trainees, no? Intindihin niyo na lang din sila, no? Coach, sobrang salamat po for imparting everything that you can. Kabado po kasi ako, new to VA World. Sana kayanin makipagsabayan. You're welcome, LM. Ako din naman, nagdaan ako sa pagiging bago. Kahit sabihin natin na may experience ako sa BPO, iba talaga pag VA ka. Nanibago rin ako.
So, nung mga panahon na yun, ang inaasahan ko lang din na makakatulong sa akin, yung mga coaches lang din. Kasi sila lang yung may alam ko, kilala ko, na may experience na pwede kong pagtanungan na hindi ako i-judge. Kasi ayoko magtanong noon sa mga dati kong katrabaho na nauna sa akin maging medical VA kasi baka i-judge nila ako. Tsaka baka isipin nila, yung iba kasi madamot magbigay ng info, di ba? Ayoko naman ma-feel nila na gano'n, parang ganon. Kaya mas gusto ko magtanong sa mga coach na lang. Tapos mas gusto ko mag-research. Ganon na lang yung ginagawa ko. Yun. Applyan nyo lang ng applyan lahat. Kahit feel nyo parang not qualified pa kayo. Kasi ganun lang yung nangyari sa akin. Ngayon na yung nangyari dun sa first client ko. Hindi ko naman, nung nakita ko yung job post, hindi ko naman nasabi agad na, ay, qualified na ako na itong hinahanap nila. Parang ganon. Kasi, may mga nakalagay doon na hindi ko naman alam gawin. Alam mo yung mga nakalagay doon, billing for third party. Ano, malay ko sa billing, hindi nga ako marunong noon. Nakalagay doon. Pero in-applyan ko pa rin siya. 'Di ba? Pero kung hindi ako naglakas ng loob dahil nakafocus ako sa hindi ko kayang gawin, kung ganun ako mag-isip, ay, di ko naman kayang gawin to, di ko na a-applyan. So, wala ako doon kung nasan ako ngayon. So, yun. Kailangan mo lang ng ang kaya nga ang suggestion ko, 10 applications per day. Lahat, lahat. Apply mo lahat. Huwag mo ilimit yung sarili mo sa agency, huwag mo ilimit yung sarili mo dito lang. Lahat applyan mo. Kapag hindi mo kasi masasabi kapag matanggap ka. Katulad nun, hindi ko naman alam na matatanggap ako. 'Di ba? Ganun lang yan. Yung starting ko doon is nasa ano lang before. 70 yung starting ko. Tapos, syempre, kapag nababawas pa yung, nagbabawas kasi yan yung mga PayPal, yung bank, may bawas yan. So, 69 lang yung natatanggap ko. Tapos, na-increase na ako ni Doc. So, naging 70 plus na siya. So, masaya na siya. Masaya na siya. May take home ka na 70 plus. 75, 76, 77, yan, isang client lang yon, di masaya. Masaya na ang bulsa mo, matitreat mo na yung family mo, magiging ano ka na, financially stable. Yan. Matutupad na ang mga ano mo, kung ano mang gusto mo dyan. Dahil pala dun sa first client ko na yon, nakabili ako ng lupa dito sa Malolos, Bulacan. Nakabili ako ng lupa. Yung sahod ko lang sa kanya yun. Inipon ka lang ng inipon. So, ayun. Nabili ko na siya ng lot. Pinapangarap ko lupa. Ayun. Ma'am, yung certificate po ba namin i-honor ng client namin? Yes. Kasi nag-training ka naman. So, minsan naman kasi yung mga client, hindi nila hinahanap na yung certificate. Nakalagay na kasi sa resume mo yung trainings and certification. Hindi naman siya hanapin. Thank you po. Sana makahanap po ako ng non-voice muna. Kaka-opera ko pa lang po kasi sa thyroid, medyo hirap pa po ako magsalita. Yun. Sana makahanap ka ng non-voice. Coach, ano pong shift nyo sa pag-a-adjust sa night shift? Nung bago pa lang ako, kasi nagsimula na ako mag-night shift 2016. So matagal na ako nagtatrabaho ng panggabi. Ang tips ko, kapag matutulog ka sa umaga, dapat ang kurtina nyo blackout curtain. Magbili ka ng ganon, blackout curtain sa Shopee. Yan. Blackout curtain. So, lista ko nga dito. Yan. Kung hindi ka madaling makatulog, mag-take ka ng melatonin. Maraming klase ng melatonin. May gummies, yung parang candy lang, yung inunguya, chewable, o kaya naman capsule. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Ano pa bang tips? Pwede maging ano ka, kain ka ng veggies, yan, para hindi ka puro ano dyan. Tsaka kung magkakape ka, isa-isa lang, huwag namang madami. Huwag mo lunurin yung sarili mo sa kape. Kung inaanto ka, hilamusan mo yung sarili mo. Kung matutulog ka, sa pagkatapos ng shift mo, yun, mag-take ka ng melatonin para makatulog ka agad, huwag kang mag-cellphone. Hindi po ako natanggap sa Medva. Marami pang iba. Huwag kang mag-alala, Jonathan. Marami pang iba. Baka hindi lang kayo ang meant to be. 'Di ba? Baka hindi lang kayo ang meant to be ni Medva. Marami pa dyan. May tamang client. Ayun sabi ni LM. 'Di ba? Marami tamang client para sa'yo. Kasi yung una ko ding interview, hindi rin ako natanggap. Pero kung natanggap pala ako, hindi pala ako napunta doon sa client ko na generous. Yun. So, 'di ba? Dapat, thank you Lord, hindi ako natanggap doon. Thank you Lord, hindi ako natanggap doon kasi mas mababa yung offer nilang sahod sa akin. Parang nasa 40 lang. Baka alas kalahati nung sinasahod ko, times 2 nung sinasahod ko sa isa. Yun. May reason si Lord talaga kung bakit ka nare-reject.
Hindi mo lang naintindihan ngayon. Maintindihan mo yan kapag nandun ka na sa ano, sa gusto mo. Sabi ni Martin, hindi naman po sa pang mabadmouth. Sabi po ng friend ko, hindi daw po informative ang training nila. Way better pa daw po ang training natin. Ay, may tanong pa ba kayo, guys? 5 USD per hour po ba ang acceptable for entry level? Yes. Diba, ang kinumpute na natin yan. Ito yung anak ko, guys. Total, mag-e-end na tayo. Dahil 9 na. Andito na siya. Ayan. May mga tanong pa sila, anak. Huwag kang magulo. Ito, oh, ayan. 5 USD per hour, di ba kinumpute natin yan, CJ? Parang computation natin dyan, pag 5 USD per hour, 50 ang makukuha mo kada buwan. No? So, okay na yun. Kasi doon sa 50 na yun, magbabayad ka pa ng internet. Magbabayad ka pa ng ano pa babayaran mo. Siyempre, kumakain ka rin sa gabi. O sa'yo pa yung operational cost kasi ano, kuryente mo yan. Bukas yan, 8 hours, 9 hours yung PC mo. Tapos kung may extended monitor ka pa, edi additional kuryente pa. Tapos nag-aircon ka pa. O, so okay na talaga yung 5 USD per hour. Halos 50 yung sasahurin mo. Kasi meron ka pang gagastusin. Kasi nga naka-work from home ka. Tapos sa'yo pa yung equipment, di ba? So, mas sa akin ha, reasonable yung 5 na. Huwag ka nang bumabaron kasi ano. Pero kung gusto mo talaga makakuha lang ng experience, like ang nakuha mo 4, pwede ka naman magstay doon like 3 months para maano mo lang yung galawan kung paano. Tapos kapag okay na, mag-apply ka ulit ng mas mataas. Mas matatanggap ka na kasi meron ka ng bale. Tsaka alam mo na yung alam mo na yung paano. No? Grabe yung anxiety lalo na pagbaguhan, parang ang hirap makipagsabayan sa magagaling. Malapit ko na tanungin si coach kung nagbubuk ba sila internationally sa mental health clinic nila Ganon ba, Fatima? Normal yun kabahan. Normal yun. Kahit ako rin nakabahan pa rin ako pag meron akong interview. Pero iniisip ko lang yung kaba ko at that moment lang yun. Pagkatapos nun, tapos na. Ganun lang siya. Kailangan mo lang din talaga i-push yung sarili mo sa mga opportunities na dumadating sa'yo. Kasi sometimes, kapag na-miss mo yung mga opportunity na yan, sayang. Lalo na kung naano ka na schedule ka na for interview, sayang kung di mo pupuntahan, di ba? Yung mga ganun. Malay mo, yun na pala yung ano, yung pinagdadasal mo na talagang makakapagpabago ng life mo. And kung ano man yung why mo, kung bakit mo gustong maging medical VA, depende kasi yan, iba-iba tayo eh. Kung anong, bakit mo ba gustong mag-VA? Kasi gusto mo ng mas fulfilling na career. Yung iba ganun, di ba? Hindi naman all about money. Yung iba gusto nila ng mas malaking kita kasi hindi na nila kaya dun sa trabaho nila, overwork sila, underpaid. Yan, iba-iba tayo. Gusto maging financially stable, gusto din, bako saan, naririnig niyo ba yung anak ko? Gusto maging financially stable, gustong bumili ng lupa, na makapagpatayo ng bahay, katulad yung mga nakikita nyo sa TikTok ng mga successful freelancers, no? Mararating nyo rin yun, no? Time will come, no? Yung mga coach po like you, pwede pa rin po ba kami mag-reach out? Yes, pwede naman. You can message us, you can message the group chat, o kayo mag-direct message na lang kayo para mas madali kasi natatabunan yung chat. Parang hirap mag-apply coach sa direct med VA agad nang walang VA background as in zero remote. Try mo pa rin, no? Try mo pa rin mag-apply. Malay mo naman, makabingwit. Di ba? Depende din talaga yan, no? Ang motivation ko po is yung babayaran namin sa dalawang college students kong 90K each ang 1 year. Diyos ko, mahal. 90K. Ano bang mga course ng mga yan? Bakit 90K ang tuition per year? Per year? Ako yung pharma ko, ang isang sem ay 40. So, 80K per 80K per 2 sem. So, 80K lang kami per year. Pero anong year pa yun? 2015, 2011. Iba na ang presyuhan ngayon iba presyuhan na ngayon ng tuition. Relatively po ba mas healthy ang mental health mag-med VA? Kung isa lang yung client mo, yes. Pero dyan kung marami kang client, like 3, tapos meron ka pang, medyo mahirap kasi kapag multiple clients talaga. Lalo na kapag busy. Pero dahil ginusto mo yon, ginusto ko to, okay lang naman, no? Sa akin kasi mas
okay yung napo-provide ko sa family ko yung financial stability na gusto ko, kaysa naka-relax nga ako, pero hindi ko naman ma-provide yung dapat para sa amin, parang gano'n, no? So ako, parang mina-maximize ko lang yung opportunity ko kahit medyo hindi na okay yung mental health ko. Minsan nababurnout din ako. Nagpapahinga lang ako, gagala, tapos okay na ulit, laban lang, ganun lang. Pero minsan naaano talaga ako ng pera. Kasi, ala lahat ng bagay halos kailangan ng pera. Coach, kapag newbie po, tapos nakapag-gain na ng experience, tapos aalis sa client nila, paano po kaya yung pwedeng gawin silang reference? Or paano po, coach? Sorry na, anxiety po. Um, Pwede mo naman silang gawing reference as long as maayos ka namang nag-resign sa kanila. Di naman problema yun. Basta hindi ka gumawa ng kasalanan. Ano yung mga kasalanan kong binabanggit? Um, Meron mga nagpo-post na mga medical VA yung nagde-delete ng file. Yon, wag yung gagawin yun, guys. No? Hindi nyo na sila magagawang reference kapag ganon. Kasi gumawa ka ng kasalanan sa client mo. Huwag kang gagawa ng kasalanan sa client mo. Kasi pag mga bad talaga yung ginawa mo, bad karma rin ang kapalit niyan. So, yon. Kapag maayos ka naman nag-resign na umalis, okay naman yon. Wala namang problema doon. Cool lang naman sila. Hindi sila sing stricto dito sa Pilipinas. Huwag kayong mag-alala. Sobrang ano lang nila, cool, chill lang. Sa Ateneo pala nag-aaral, kaya ganun kamahal ang tuition. Saan po namin kayo marireach out? Sa Messenger. Ayun, sa Messenger mo ko i-reach out. Ganun lang. Sasagutin kita, huwag ka mag-alala. Isa lang po muna goal ko. Yes, isa-isa muna. Pag naka-adjust ka na sa isa, sa tingin mo, kaya mo magdalawa, 3, 4, 5, dun ka magano. 'Di ba? Doon ka mag-venture sa ibang mga clients. Pero sa tingin mo kung isa pa lang ang kaya mo, hindi mo pa nga kabisado yung isang client mo, naghanap ka na agad. So kailangan kaya mo siyang i-manage. Huwag kang kukuha ng client na hindi mo naman kaya ma-manage lahat kasi mako-compromise mo yung client mo na isa. Baka matanggal ka pa kasi hindi ka na nagpe-perform ng maayos. So kailangan alam mo muna kung paano mo pagsasabay-sabayin. Kaya po ba ang 3 client pagsabayin or better for medical VA and SMM na lang pagsabay? Ikaw, nasa iyo naman yan, Mary Ann, kung paano mo sila pagsasabay. Nasa sayo talaga. Ako kasi yung mga pinagsasabay-sabay ko, related lang sila sa isa't isa. Or may background na talaga ako doon, kaya hindi talaga ako hirap. Ayun. Yung second client ko kasi pang pharmacist talaga siya. Gamay ko na siya. Yung first client ko, sa inaral-aral ko talaga yung proseso ng clinic nila, kabisado ko na siya. Ganon. Dapat, kung may isa kang client, kabisaduhin mo muna yung proseso talaga. Bago ka humanap ng pangalawa, pangatlo, or kung kaya mo pa. Ayun. May tanong pa ba kayo, guys? O mag-good night ka na sa kanila kasi good night na. So, dapat matulog ka na din. Ano? O, magbabay ka nga. Bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye. Why are you not saying it? Bye-bye. Nye. Ayun, you're welcome, guys. Have a good weekend. Tomorrow is Sunday and I hope na mahanap nyo talaga lahat ng gusto nyo, no, sa trabaho. Thank you. Thank you. Say thank you. Oh, thank you daw. Thank you, guys. Adminix, andyan ka na ba? Ang cute mo daw. Bye-bye po. Oh, bye-bye daw. Cute ka daw, cute. Cute! Bye-bye! Bye! Hi, cute. Oh, bye-bye na, no? Tutulog na si Gia. Bye po.